Hello guys, syempre good morning muna rito at good evening dyan. Ito guys ito. Pag-usapan natin. Itong nasa likod ko alam nyo naman si Aimee Mangga, no? Aimee Mangga Lacson. Okay. Guys, marami kasi nagtatag sa akin at sabi, bakit hindi ko raw ba kinokomentuhan itong mga drama ni Mangga nitong nagdaang araw, no? Bakit parang marami nagtatanong, ba't daw wala akong comment at tahimik daw ako masyado kay Mangga. So, may mga didili sila comment at may mga nagtatanong, naka-BBM natin kung ano raw ba ang masasabi ko, okay? So, eto. Basagin natin ang aking pagiging walang pake sa bagay na yan. Sa totoo lang guys, eto. So dahil sa sinabi nyo, so napilitan akong panoorin ng buo. Pero sa totoo lang, wala akong interest na panoorin na yan, no? Nakita ko lang sa mga dumadaan lang sa feeds ko, nakita ko lang sa content ng iba, sa mga comment, okay, nakita ko sa balita. Wala talaga akong interest na pansinin pa yan yung mga pinagsasabi ni Mangga kasi nga, lang yan. Walang kakwenta-kwenta sa madaling salita. Yun ang una. Pangalawa, 100% na sigurado chismis lang ang pagsasabi niyan. So, sayang lang, waste of time lang, no? Masakit lang masakit sa mata dahil ang pangit ng itsura. So, yun ang dahilan. Pero ngayon, dahil sa request nyo, sige. So, pinanood ko, no? At eto ang masasabi ko, no? Sa totoo lang, ito ang aking napuna. Okay? Unang-una, si Mangga, dalawang bagay lang ang aking napuna. Una, si Mangga kaya naglabas na naman ng ganyan kasi gusto na naman niya uling mapansin at maging relevant siya, no? Ibig sabihin, gusto niya uling magpapansin at mapansin ng media, mapansin ng social media, di ba? At mukhang sa bagay na yun, na siya ay nagpapapansin, napansin naman siya. Buti na lang ako, hindi ako sumali dun sa mga nakapansin sa kanya. Dahil talaga naman dapat yan, hindi na pinagpapapansin. So nagpapapansin lang, bakit? Gusto uling maging relevant. Kasi nito mga nagdaang araw, kung napansin ninyo at naobserbahan ninyo, no? Wala na talaga, as in sobrang laos na siya. Wala nang pumapatol sa kanya, no? Sa katunayan, ang dami nga niyang mga issue sa Senado. Pumutok ba? Hindi, di ba? Nag-recommend pa nga siya na sablay na proposal. Parang nagpo-propose siya na isuspindi muna ang mga contribution sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, what the heck. Isipin mong ipapasuspindi mo yun ang nakikinabang nun ang taong bayan mismo, yung personal na yung taong naguhulog. Alam nyo ba guys, na pag isinuspindi mo ang SSS mo at hindi ka naghulog, pati yung employer mo hindi rin maguhulog. So, ikaw ang nawawalan bilang isang naguhulog ng SSS, ikaw ang nawawalan. Bilang isang naguhulog ng mga Pag-ibig at ng PhilHealth, ikaw ang nawawalan, hindi si Manggang tanga. Isipin mo, alam mo ba na mas malaki ang contribution ng employer mo kaysa sa'yo? Ngayon, kino-combine yan. Pinagsasama yan at yun ay nagiging contribution mo, yun ay nagiging pondo mo. Para sa pagdating ng panahon, palaki ng palaki, isipin mo isususpindi, ikaw ang nawalan. Dahil yung employer mo hindi rin maguhulog. Diba? Ang katangahan ng bobo lang putik. So yan ang unan. So laos na si Mangga at wala nang pumapansin. So gusto niya uling maging relevant sa mga issue. Kaya sumausaw siya. Okay? Ang pangalawa, dahil nga may issue tayo ng krisis, gusto niyang maging relevant uli at magpabida-bida naman dito sa mga Duterte.
Kasi nga hindi na rin siya napapansin. Ibig sabihin, wala unti-unti nauubos ng value niya. Wala na siyang value sa ating sa taong bayan, ano? Pero pati sa mga Duterte, sa mga may sayad siblings, nawawala na rin yung value niya kasi hindi irrelevant na nga siya. So ngayon, para maging relevant uli siya, mapansin uli siya, kailangan gumawa na naman niya ng chismis. At eto nga, isinabay niya ang chismis niya sa krisis. Sa krisis at sa mahal na araw sa pag-asa na muli siyang mapapansin at marami ang sisimpatya sa kanya. No? Syempre, pag sumimpat siya sa kanya at maniwala sa kanya, di bida-bida na naman siya. Sikat na naman siya dito kila Inday Sayad, no? At ilang maleta naman kaya ang matatanggap dito kila Sayad. Yang mga yan, ang mga pabida-bida niyang mga yan, usapang maleta yan. Yan ang tunay na usapang maleta, di ba? So, itong si Mangga, nagbaka sakali na, teka, total may krisis ngayon, gagamitin ko ang krisis ngayon sa langis, di ba? Para siraan itong si Tito Bongbong ninyo, di ba? Sasabihin niyang gano'n. So, ginamit niya ang krisis ng langis. Ang pangalawa, ginagamit niya ngayon ang mahal na araw. At pati ang tatay ni Tito Bongbong ay ginagamit niya. Diba? Meron pa siyang mga pakonsekonsensyang hindi nabantayan na mo. Ang totoo niyan, yun nga, dahil sa sobrang laos, gusto niya maging relevant. Akala naman niya, gagana. At ang akala naman niya, sisimpat siya sa kanya ang taong bayan. So, flop na naman. So, katulad nung nangyari nung siya ay magsalita dito sa rally ng INC, ganon, palpak na naman, sablay na naman. So, sumubok uli siya sa pangalawang beses, ngayon na naman ito. So, another chismis na naman. Ang problema, wala na naman pumansin. Wala na namang nakinig. Ang tanging tagumpay niya lang rito, yun nga, napansin uli siya ng media at napansin siya ng ilang mga vloggers. At ngayon, nakadagdag na ako sa pumansin sa kanya dahil sa mga request ninyo. Pero sige na. That's why hindi ko na ito pinagpapapansin, guys. Kaya tayo dapat, hindi na natin ito pinagpapapansin. Dahil the more na pinapansin natin ito, nagkakaroon pa ito ng chance at pagkakataon na maging relevant uli, no? So, kung hindi natin ito pinapansin si Mangga, hindi magiging matutuluyan na itong irrelevant na. So, kaya yun ang ginagawa ko. Kaya very late itong aking reaction sa kanya. Kasi nga, wala talaga ako planong pansinin. Kasi nga, baka sakali na sabi ko nga, parehas tayo, no? Na iisa yung ating pag-iisip, iisa tayo ng pananaw, at iisa ang ating pagkakaintindi na hindi na karapat-dapat pansinin ito para tuluyan ng maging irrelevant na. At lalo siyang masira at masira ang ulo. Masira siya dito sa may sayad siblings, tabangan sa kanya, at masira na ang ulo ni Mangga, di ba? Bagamat sira na nga ang ulo nito, ibig sabihin lalo pang masira. So yun. Kaya hindi ko pinagpapansin. Anyway, so yun. At least kahit papaano ngayon, nagtagumpay naman siya sa pamamagitan ng, yun nga, napansin siya ng ilang mga vloggers at napansin siya ng ilang mga mainstream media, no? Tayo, sana susunod, wag na natin pansinin dahil wala namang kakwenta-kwenta. Pag nagsalita ito, pabayaan nyo lang siya, wag nyo lang i-vlog at least hindi kakalat, di ba? Okay? So yun lang. Sa mga bobong didilis dyan, at maliwanag ito ha, si Mangga ninyo nagpapapansin na lang dahil sobrang laos na. Sa mga bobong didilis at may sahid dyan na nyo, ang tatay nyo ay karton at preso, manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sahid ay laging high blood. Bye!